Magandang gabi po sa ating lahat. Minsan ba nararamdaman mo sa buhay mo parang may kulang at nais mo na ito ay mapunan? Tandaan natin, nakahandang tumulong ang Diyos sa tulong ng programang pinamagatang Full Life. Good evening po sa inyo na aming mga viewers, sa inyo po na aming mga kaibigan. Once again, narito po ang inyong mga lingkod upang ipaglingkod sa inyo ang mga ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus na tutulong sa atin para magkaroon po tayo ng kumpletong pamumuhay. Pero bago po yun, I would like to introduce po ang makakasama po natin sa segment na ito. Brother JC? Maraming salamat po and it is an honor to be part of this program. At alam ko po sa ating mga viewers ngayon, katulad niyo rin po ako, na very much excited na rin po sa magiging topic natin na alam ko pong very relatable din sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dahil ngayon po, ang pag-uusapan natin, Brother Ryan, ay ang topic na pinamagatang True Colors. Dahil wala naman po talagang naghahangad na hindi magkamit ng kumpletong pamumuhay. Kaya napaka-importanting topic ito. True colors. Yun po. Alam niyo po ba na ang true colors ay isang idiomatic expression? Madalas po natin itong naririnig. At ito po ay tumutukoy sa character ng isang tao. Ang mahalagang tanong sa atin pong mga kaibigan, Brother Ryan, at maging sa atin po, kaibigan, anong kulay ng pagkatao ang naipakita mo? Anong kulay ng pagkatao ang naipapakita natin? Ito ba ang tunay na kulay o ang ating true colors? And speaking of character, isa po sa definition, a person character is the sum of his or her number one actions, intentions, at ang kanyang desires. Basically means, hindi pwedeng hindi ma-reveal ang karakter ng isang tao o ang kanyang true colors, kundi magsisimula sa kanyang desires. So mula sa desires, hanggang sa kanyang intention, hanggang sa kanyang actions, sigurado po, lalabas ang tunay na kulay ng tao. Brother JC, batay ba sa Bible? May pinapayo ba kung paano natin maiingatan yung ating desires para yung maging output nito, true colors? Mahalaga po yun, Brother Ryan, at sa ating mga viewers, actions, intentions, and desires. At ang totoo po, gusto po naming i-share po sa inyo ang isang mahalagang context sa Biblia from Book of James, Santiago, Kapitulo 1, 14 hanggang 15. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Dito po makikita at napakinggan naman po natin, ang kamatayan ay ang pupuntahan. Yun po talaga ang kapahamakan ng buhay ng isang tao. Kaya mayroon pong mahalaga o tatlong mahalaga na pwede po tayong matutunan sa mga nabanggit po dun sa verse, Brother Ryan. Una po, nagpapasimula sa hindi daw po mabuting pagnanasa sa buhay o yung wrong desires ng isang tao. Ikalawa po, nagbubunga din po yun ng hindi mabuting buhay. So ito po yung resulta po nun. At yung ikatlo po, nagre-resulta ng pagkasira ng buhay. So malinaw na sinang-ayunan po yung definition ng Biblia mismo. At naniniwala po kami, ito po ay nag-originate mismo sa Biblia na pinagkukunan natin ng tiyak na sagot. So mga kaibigan, mauuwi na lamang po ito talaga sa dalawang bagay. Kung mabuti ba o masama ang hangad ng tao. Batay sa binasa ni Brother JC na pagpapayo mula po kay Apostol Santiago, napakahalaga na sa araw-araw ng ating buhay, everyday is a challenge talaga. Very challenging po. Diba? Lalo na kung ang pag-uusapan po ay temptations. Kailangang maging mapanuri ang tao. Laging nandyan ang tukso. At mula sa tukso na nakaharap o nasa harapan natin,
yung desire natin, doon na po matetest, di ba? Sarili mo bang desire ang paiiralin mo? O yung masamang desire ba o yung mabuti? Kasi automatically, Brother JC, pagka yung desire mo, umiral yung masama, magkakaroon ka na rin ng masamang intensyon at Nangyayari. gagawin mo na rin yung action na hindi mabuti. Kaya dito po, iminumulat po natin yung ating mga viewers, Brother Ryan. Yung bagay na natutunan po natin ito sa pag-share po namin, mga minamahal naming kaibigan, nangyayari po talaga sa tao na mahulog sa isang pagkakasala. Very critical po yun, no? Bunga ng pagsunod sa sariling nasa. Bunga ng pagsunod sa sariling nasa. At ang termino ng Bible, hindi lang po ito ibinahagi sa atin para sabihin na nakasulat sa Bible, kundi noon pa man ay nangyayari na sa buhay ng maraming mga tao. Yung naging output ay ang kapahamakan. Ibig sabihin, nare-reveal yung dapat sana ay true colors or true character, maling character ang nare-reveal sa buhay ng isang tao, hindi rin nagiging magandang kulay kung pagmamasdan ko. I-compare nga sa kulay. Nasabi niyo po yung revelation ng true character. Dahil kung tutusin po, Brother Ryan, yung tunay na disenyo ng pagkatao ng isang tao, kung talaga pong babase po tayo sa Bible, according to creation talaga ng Panginoon, we were created in the image and likeness of our Lord God. Ibig sabihin po, ito talaga yung tunay na kulay natin. Unfortunately, Brother Ryan, kapag paano po yung madalas na nangyayari? Hindi ang nangyayari o nakikita sa karamihan yung original design ng Diyos. Yun nga. Sabi ni Apostol Santiago, medyo mabigat pa nga yung term, kamatayan, kapahamakan. Dahil nga sa maling desire ng tao. Di ba? Ang Panginoon, kung iisipin po natin, since siya po ang lumikha sa tao, in fact, sa marami niyang kinreate, every time na makikreate niya ang mga bagay, nasasabi niya mabuti. And God saw that it was good. Pero kaiba, nung di-create niya yung tao, di ba? Oh. Ano po ba nasabi niya doon? Talagang na-create po niya, na satisfied po siya. Then after that, nasabi niya, very good. Oh. Di ba? Napakabuti. So, originally, ang tao talaga may tunay na kulay or may character na Diyos po ang lumikha. Nakakalungkot nga lang isipin. Napaka-transparent ng Diyos. Kung ang pagbabasihan natin ay ang kanyang salita, kumbaga sa usapan ngayon, Brother JC, yung transparency, black and white. Black and white. Pag sinabi po kasing black and white, parang sinasabi na sa'yo lahat, pinapakita na talaga lahat. Ano po? Opo. Nung sabihin ng Diyos, nilikha niya ang tao na mabuti, transparent siya. Ibig niyang sabihin ay maganda ang karakter ng lahat ng ito at magandang kulay din. Opo, magandang punto po yun Brother Ryan. Kasi yung tunay naman palang anyo o disenyo sa pagkatao po natin, masasabi nga po nating makulay. So, ang nangyayari lang po, unfortunately, kapag nahuhulog ang tao sa sariling nasa, according to the verse, yung binasa po natin, yung mga desires natin na ito, ang nangyayari po, yung makulay na buhay ng isang tao, nagiging parang gray area. Baliktad na ang nangyayari. Kaya, halimbawa, sa mga magkakasama, hindi man totally kakilala ang isa't isa. Pero pag may nangyari o may na-experience sila na hindi maganda, lumitaw for example yung hindi magandang nasabi o lumitaw yung hindi magandang ugali, usually ang nasasabi o bukang bibig, lumabas yung tunay na kulay. Diba? So nababaliktad. O Brother JC, para makarelate yung ating mga viewers, ano bang mai-share na story na related dito sa ating topic na dinidiscuss? Opo, Brother Ryan. Actually, yung story po tungkol sa isang tatay tsaka isang anak na actually sa pagkakataon po na yun, nagpapalipad sila ng kite. Ano po, Brother Ryan? So, habang nagpapalipad ng kite yung bata, katuwang yung kasama po yung kanyang tatay, natutuwa na amaze yung bata doon sa saranggola habang tumataas, habang lumilipad siya ng mataas. Kaya nag-attempt siya na talagang pataasin pa at sinabi nga po niya sa tatay niya, gusto niya ng mas mataas pa, kaya i-extend yung sinulid Okay. nung saranggola.
Pumayag naman yung tatay, pero hindi pa rin nakontento yung anak. Kaya po, sinabi pa rin niya sa tatay na gusto kong bitawan para lalong kumawala at lumipad ng mataas yung saranggola. Alam niyo po, Brother Ryan, pumayag yung tatay eh. Though, syempre, alam naman po natin kung anong mangyayari pagka binitawan na yung sinulit. Pumayag yung tatay, ginawa po ng bata. Tuwang-tuwa siya. Lumipad ng mas mataas. Pero at the middle of the, nung paglipad ng saranggola, nakita rin po niya sa mga mata niya, bumubulusok pabagsak yung saranggola. Yung experience sana dapat maging masaya nung anak sa piling nung kanyang tatay, di ba? Moment na yan para mag-enjoy sila pero nauwi sa hindi magandang output. Kasi nga, Pinayagan naman po nung although tatay. pinayagan, Opo, di ba? although Pero pinayagan. meron siyang gustong ipakita sa kanyang Alam niya anak po. na yung desire nung kanyang anak ay for sure magkikreate ito ng hindi maganda sa kanyang buhay. Exacto. Alam niyo mga kaibigan, nakakapanood tayo ng mga balita, mga nahuhuling nakagawa ng hindi maganda. Madalas maririnig na lang natin, nagsisisi, di ba? Huli na ang lahat kung pag-aaralan batay sa ating napapanood. Pero kung ang Diyos ang titingin, hindi ganun, Brother JC. Opo, Brother Ryan. At gusto po nating sabihin sa ating mga kaibigan, sa inyo po, na aming mga viewers ngayon, alam niyo po, hindi pa naman po talaga huli ang lahat. Ito po yung pagkakataon na pwede po nating alalahanin at salaminin na ganito po pala tayo kinreate ng Panginoon. Makulay ang buhay natin. Sa pagising mo sa umaga, actually pwede mong alalahanin na yung mga makikita mo, halimbawa, mahal mo sa buhay, nakita mo yung asawa, anak, yung kapatid mo, magulang mo, na sa bawat araw ay nariyan. Nagaya po ito ng pagkulay o pagpipinta ng Panginoon sa isang panibagong araw o isang panibagong buhay natin ng mga tao. Napakagandang punto. Pagising natin nga naman, di ba? For sure, karakter nila ang nakikita mo. Maganda Gaya ng kaaya-ayang kulay ang mga mahal natin sa buhay. Mga kaibigan, nais po naming iwanan sa part tungkol sa napakalalang situation ng maraming mga tao, bunga ng maling desire, intention, at actions ng tao. Tandaan niyo po, ang puso ng problema ay ang problemadong puso. Dahil ang pusong ito na pinagmumula ng hangad ay binabago ng masamang hangad at ng mga temptation sa ating buhay. Pero Brother JC, kung ito man ang nangyayari sa maraming mga tao, ano pa ba ang patuloy na pinayo ni Apostol Santiago? Meron pa bang pagbabago na magaganap? Totoo po, Brother Ryan. Kasi po, sa kabila ng ganitong sitwasyon, pag pinagpatuloy po natin yung pag-aaral sa Biblia, meron din solusyon. Okay. Basahin po natin at pakinggan po natin ang talata mula po sa Santiago, Kapitulo 1, 5 at 13. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. So dito po, ang Diyos mismo, mga minamahal po namin kaibigan, ang nagbibigay ng karunungan. At according sa verse po na napakinggan natin, ang Diyos ay hindi rin po nanunukso. Brother Ryan, dalawang mahalagang bagay ang pwede po nating matutunan sa mga verses po na ito. Na magiging solusyon sa sitwasyon. Opo. Mula dun sa naging sitwasyon na napakinggan po natin kanina. Una po, nagbibigay po talaga ang Diyos ng karunungan. Ikalawa po, nagbibigay din po ang Diyos ng pagsubok sa tao at hindi po tukso, Brother Ryan. Walang karunungan po na sapat sa mundong ito. Kahit sinong taong matalino, kahit gaano karaming karunungan ng alam ng isang tao, pagka ang pag-uusapan, solusyon sa naging sitwasyon ng tao na bunga ng maling hangad ay napahamak, wala pong sasapat na karunungan. Kundi ang karunungang ino-offer ng Diyos.
At napaka-specific po nung binanggit ni Apostol Santiago. Ano ba exactly yung karunungang sinasabi, Brother JC? Talagang karunungang nagmumula po sa Panginoon. Ibig sabihin po, kung kulang ito sa atin, meron po palang source naman na pwede nating matutunan sa oras na ito na pwede po talaga nating hingin dahil sa Kanya talaga nagmumula. Karunungan mula sa Diyos. Ibig sabihin, Brother JC, sa amin pong mga viewers, kaya ino-offer ng Diyos yung karunungan. Number one, batay sa binanggit po ni Brother JC, yung po mismong source. Meaning, kung merong source para ang tao mapahamak, meron ding source para ang tao ma-reveal ang tunay niyang kulay, ma-reveal ang tunay niyang karakter. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Tandaan po ninyo, hindi makakasaklolo ang sino man sa tukso kung siya mismo ay hindi nagtagumpay sa tukso. Di ba? Ang Panginoong Kristo Jesus, Brother JC, nagtagumpay sa tukso, di ba? Totoo po yun. Hayag po, talagang alam na alam po ng marami po sa atin yun. So, kung sino man po yung may credibility na tumulong at magbigay talaga nito, siya mismo po, mga kaibigan. Siya mismo na nagtagumpay sa mga bagay po na ito. At talagang karunungan ito. Kasi knowing the fact na ang source para magbago yung malabong sitwasyon ng ating buhay, papunta sa matagumpay na buhay o sa pagkaka-reveal ng ating mabuting karakter, dapat din nating maintindihan. Kung meron pong ino-offer si Satanas para lalong mapahamak ang tao, ang Diyos ang ino-offer niya yung trials at hindi temptations. Di ba? Si Satanas, temptations. Ang Diyos, trials. Malaking kaibahan po yun. Dapat mai-distinguish. Yun yung karunungan, di ba? Opo, Brother Ryan. So yung pagsubok, yung mga trials, ito talaga ibigay ng Diyos sa tao, sa atin po. At yung mga tukso, temptations, ito talaga yung bigay o gawa talaga ni Satanas sa atin. Kaya sa una po, pwede na rin po talaga na simulan natin, mga kaibigan. At paano natin sisimulan? Simulan po natin sa acceptance. Yun. Tanggapin natin sa sarili natin na may kulang. May kulang. At kung tanggap mo sa sarili mo na may kulang, tayo na po. Humingi tayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana. At hindi po hindi nanunumbat. Meaning, kung tayo man ngayon, nasa sitwasyon na yung gusto nating karakter ang ma-reveal pero hindi yun ang nangyayari, huwag nating isipin na kung dumulog tayo o humiling sa Diyos at sasabihin niya, ayan na nga ba sinasabi ko hindi naman kita nilikhang ganyan Brother JC. Tapos ngayong lumabo buhay mo, babalik-balik ka sa akin. No, willing siyang ibigay ang tulong sa atin, mga kaibigan. Ang kailangan lang, matanggap natin, pangalawa, yung karunungan, matutunan natin para magamit natin yung karunungan na yun. Kasi po, yung temptations, wala naman po kasing tukso na ang itsura hindi maganda. Mula sa maliit hanggang sa malaking bagay, di ba? I'm sure mag-agree po dyan yung ating mga viewers dahil ang karaniwan po talaga na face o mukha ng tukso talagang very enticing mismo. Yung bang talagang pag iniharap sa iyo, kahikayat, hihikayatin ka na i-grab po ito. Pero sa likod ng lahat ng yon, parang sa mga na-share nito, Brother Ryan, maliwanag po na may source mismo. Merong purpose din po. At yung huli, parang minabanggit po kayo, yung way mismo. Yung way ni Satanas, nasa anyo na maganda, kumbaga, matamis sa una, walang hanggang pait naman sa dulo. Kung i-compare naman natin sa way ng Panginoon, although ang mahalaga, alam mong siya yung source sa tagumpay, malinaw ang purpose niya, pero yung paraan niya, minsan hindi ka tanggap-tanggap sa tao Kaya lang, kung tayo marunong na tumanggap ng offer ng Diyos, di ba? Kahit parang mabigat sa una tanggapin, pero alam mo naman, i-reveal nito yung ating true colors o yung ating character, mas matatanggap po natin. Kaya sa kabila po ng naiintindihan nating sitwasyon ng mundo natin na talagang nahaharap sa iba't ibang mga uri ng pagsubok, narito po ngayon yung solusyon. At kapag ka naman po nasunod natin at ng mga kaibigan natin, yung solusyon na ito, saan naman patungo? Kumbaga po, destinasyon. Okay. Saan naman kaya? Babasahin po namin sa inyo yung nakasulat sa James chapter 1 verse 3, the Message translation. Napakahalaga po nito. Pakinggan niyo, mga kaibigan. You know
that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. Mga minamahal naming kaibigan, when we are under pressure daw po, ito yung pagkakataon na lumilitaw yung talagang faith life natin. And this is also the exact moment na na-open up, napapakita yung ating true color. Sabi nga po sa Tagalog version, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, talaga pong nagpapahintulot ang Diyos, Brother Ryan, na tayo ay masubok. Sabihin, nilalabas po nito yung ating tunay na kulay. Okay. Kasi nga, sabi nga po kanina, yung person's character, di ba, makikita mo sa kanyang desire. Hindi naman agad nakikita yung desire ng tao eh. Makikita saan? Sa kanyang intentions. Di ba? Madalas lang nakikita po sa action. So, ito yung way ng Diyos. Para magkaroon tayo ng magandang destinations, ibinigay niya yung pagsubok para maalog mauga tayo. Dahil mula doon, makikita talaga yung desire, yung intentions, at yung action. Chance po yun para mabago niya yung kanyang kagustuhan, maging output ng kanyang pamumuhay. Gusto ko po yun, Brother Ryan, yung tumatak sana sa ating mga kaibigan, chance or opportunity. Opportunity po pala yun, no? Na kapag ikaw ay nasa ilalim ng pagsubok, pagkakataon mo na para patunayan sa Diyos. Yung iyong pananampalataya, patunayan sa Diyos na ikaw ay matingkad pa rin sa iyong tunay na kulay. Kailangan lang tama yung pagtanggap Ano ba yung sabi ni Santiago, Brother JC? Sabi po pag tinuloy po natin sa verses 2 and 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Napakalinaw niya. Basahin niyo po, Brother JC, sa English. Pagka binasa nga po natin sa English translation, learn well how to wait so you will be strong and complete and in need of nothing. Yun yung full life. Di ba, mga kaibigan? Amen po. Kaya po, dinadalangin namin sa Diyos na patuloy namin kayong ma-encourage na pahalagahan ang paraan ng Diyos, ano man po ang sitwasyon natin. Di ba? Kahit gaano kabigat ang pwedeng maranasan ng tao parang wala ng pag-asa, walang imposible pagkakarunungan at solusyon ng Diyos ang ating pagbabatayan. And I'm sure mag-agree po ang ating mga kaibigan dyan dahil hindi na po ngayon, Brother Ryan, katulad ng mga nakasanayan na kapag napakinggan mo na tingnan mo anyay, lumitaw yung tunay na kulay, on a negative perspective or negative point of view. This time, sinishare po namin sa inyo na kapag ka sinabing lumitaw nga yung tunay na kulay, lumitaw o gumana yung tunay na disenyo ng Diyos sa atin. At pag yun ang nangyari, tandaan po natin, pag nare-reveal yung true colors o yung tunay nating karakter, na i-reveal din natin kung sino yung Diyos na lumikha sa atin. Mabibigyan natin ng chance yung ibang mga tao. Mga kaibigan, alam niyo po, true colors or hindi true colors. Minsan kung titingnan natin, parang mahalaga ba sa akin yan? Hindi na yun ang mahalaga sa akin. Sa isang pagtingin po, paano naman kaya, Brother JC, kung plain, walang kakulay-kulay? Di ba? Pagka isang bagay, napaka-plain, walang kakulay-kulay, walang gana, hindi rin na makakapag-inspire. Naalala ko yung lyrics ng kanta ng isang sikat na singer na pumanaw na, si Kenny Rogers, di ba? Sabi niya, all my life was a paper, once plain, pure, and white. Plain na plain. Tapos tinutukoy niya doon sa pinatutungkalan niya ng music. Pero nung i-move mo yung pen, changing moves now and then, di ba? Then the balance is right. Hanggang sa maging balance ang lahat. Then you added some music. Hindi ko po exactly matandaan yung lyrics, pero tandang-tanda ko po yung message. Kung ang buhay natin plain, walang gana, walang kulay, ang Diyos po, handang-handang bigyan ito ng kulay. Handang-handa na tayo po ay ibalik sa dati nating kalagayan, sa tunay nating karakter,
Pwede nating sabihin, Brother JC, anong kulay kaya maganda? Ano ba kulay ng faith, Brother JC? Sa Biblia po, gold po talaga. Yellow gold. So, napakagandang kulay. No? Oo. Sa pamamagitan ng pagsubok, in trials, yung ating faith lalong kumikinang, tumitingkad. So, makikita po ang ating karakter na isang mananampalataya sa paningin ng Panginoon. Mga kaibigan, tandaan po natin, sa pagtatapos po natin sa message na ito, sa mensahe ito na napakahalaga at alam po namin kailangan po nating lahat. Hindi natin makikilala kung sino talaga tayo, Brother Tracy. Kung hindi natin i-accept na ang pagsubok ay kailangan. Kailangan maranasan. Kailangang maramdaman. Dahil ang pagkataong taglay, ang tunay na kulay, ay pagkataong natanggap ang kumpleto buhay. Basbasan po ito sa atin ng Panginoon. Mga kaibigan, sa amin po mga viewers, mula ngayon at magkailan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!